Ibinida ni Pangulo Aquino ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa APEC Summit na isinasagawa po ngayon sa China. At bagamat hindi kasama sa agenda, nabanggit ng Pangulo ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Cara David. Sa unang araw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting, humarap ang Pangulo sa mahigit 1,000 high-level business leaders. Pinapurihan ng Pilipinas sa tagumpay nito na mapalago ang ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, sinabi ng Pangulo na ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabago sa ilang budgeting processes ang nagdulot ng panibagong kumpiyansa sa Pilipinas, kaya napataas ang GDP growth nito at ngayon hindi na tayo sick man of Asia. We have proven good governance is good economics. We assure all of you our efforts will not stop here. We are looking to go from strength to strength. One way we are doing this is by making investments in our greatest resource, the Filipino people. Ang APEC ay binubuo ng 21 member countries kasama na ang China, Japan at Amerika. Halos kalahati ng kalakalan sa buong mundo ay umiikot sa rehiyong ito. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng APEC Summit, makakahikayat pa tayo ng mas maraming foreign investors sa ating bansa. Bagamat Economic Forum ang APEC CEO Summit, hindi pa rin naiwasang mapag-usapan ng ilang isyong politikal, lalo na ang territorial issue sa China. Tiniyak naman ng Pangulo na sinisikap nilang maging maayos ang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng sigalot dulot ng issue sa West Philippine Sea. Matatag naman daw kasi ang relasyon ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan at turismo. We seek to have, again, harmonious relationships with everybody so that we can concentrate on solving a lot of domestic problems that have to be addressed now. And we actually firmly believe that without stability, prosperity is an impossibility. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News.